Hi guys, si Kajo na naman at nanonood kayo ng Motorsiklo News. Ngayon itong video to, pag-usapan natin yung Yamaha Tri-City. Naalala niyo pa ba yan? May review kami yan. Ito, nandito sa description, no? Yung link ng review namin. Actually, 2014 yan lumabas, no? Ito yung tatlo gulong ng Yamaha. Hindi po e-bike na nakikita nyo sa kalye na tatlo gulong. Ito po yung tatlong gulong ng Yamaha noong 2014. Ito po yung gulong gulong sa harap at isa sa likod. Ito pong Yamaha Tri-City, ngayon po ay meron ng bagong modelo. Lumabas po sa Europe at mabenta po kasi talaga sa Europe ito, tsaka siyempre sa Japan, no? Ito po yung Tri-City 2023. Dalawa na po siyang klase, may 125cc at 155cc. Yung 155cc, boss, mga kaibigan, is naka-base sa NMAX, no? So, pati features niya, yung Blue Core technology, at syempre, meron din itong technology na tinatawag natin yung Smart Motor Generator. Mas smooth na po yung starting nito. Okay, so, bago natin pag-usapan yung 2023 model, pag-usapan natin yung unang-unang model na nilabas dito sa Pilipinas noong 2024 at 2014. Actually, itong model nito, guys, is very eye-catching talaga, no? Kahit sa modalin, nung unang labas ito, ang dami namamangha, no? Kasi nila sila kita ng 3-wheeler na mababa ang CC o mababa ang displacement. And isa pa, Yamaha brand siya. Itong Yamaha Tri-City, kahit pa ngayon mo ilabas, is very futuristic pa rin yung design, no? Hindi siya magmumukhang dated, no? Although ngayon classic na siya kung tutuusin, no? Para sa isang scooter, lalo na wala talaga walang pumalit dito, no? Kumbaga discontinue yun dito sa Pilipinas, no? Ewan ko lang sa ibang bansa, although may bago na nga, yung bago is wala rin pagbabago ang design. Halos pareho lang. So, nadagdagan na ng konting aesthetics, yung subtle lang naman, may sa mga lights, ganyan. At syempre, dinagdagan ng maraming features, no? Ngayon, pag-usapan natin yung bagong 2023 model, no? Sana dumating dito sa ating bansa yon. Ewan ko lang kung lumakas ang benta nito ngayon kasi I believe, kaya na-discontinue yung unang modelo, is hindi talaga siya bumenta. Why? Because kung target nito is masa at medyo may kamahalan siya, well, actually hindi pala masa, may kamahalan kasi yon, no? Okay, although isipin mo tatlo na gulong, so may additional one tire ka pa na kailangan palitan pag naupod, at saka yung hindi kasi siya consider na motor ng ating mga kababayan, no? Kaya siguro hindi bumenta rito. Although very fun to ride talaga tong Yamaha Tri-City. Okay, bago yan, no, pag-usapan natin, although babalikan natin Yamaha Tri-City 2014, panoorin nyo yung review namin, at pag-usapan natin kung goods pa rin ba bumili o maghanap nito sa market. Kahit classic na to. Okay, itong bagong 2023 model na dalawa yung variant, may 125cc at 155cc. Yung 155cc naka-base po yan sa NMAX, tulad na sinabi ko kanina, pati yung kanyang technology tsaka yung features, no? Nadagdagan mo lang talaga siya ng gulong, no? Okay. Ang Yamaha Tri-City 125 at 155 ay may sportier aggressive angular look, ano? Actually, parang wala rin namang ganong kapagbabago. Very subtle lang talaga ng kanyang pagbabago. Parang yun pa rin, eh. Parang yung Honda ADV 150 sa 160, parang ganun lang yung pagbabago, hindi ganun kalaki. Ngayon, updated na daw ang body work nito, naging bolder at may mas dynamic presence, which again is you won't really notice kasi pareho lang, no? Okay, no? Ang technical enhancements niya, ito na, no? May Smart Motor Generator. So, again, meron siyang smoother engine start, no? Tapos, quieter, syempre. At meron na siyang idle stop system. So, ito yung stop and go. Pag nasa traffic, tumigil ka, mamamatay yung makina. Tapos, pagka tinuwis mo yung throttle, mag-go na. Ito, basically, halos lahat ng motor ngayon, ng mga scooter ngayon, meron itong idle stop system, no? Ngayon, meron siyang digital instrument panel. No? Before, it's
it's digital, but this time, it's more, tawag dito, engaging yung kanyang digital instrument cluster sa kanyang digital instrument panel, no? Mas marami ka na makikita, lalo na meron ng Y-Connect to, no? Which is, I don't really like to have on the Yamaha motorcycle kasi like the notorious Y-Connect na meron ng Yamaha NMAX na nagiging cause ng pag-low battery ng mga scooter, no? Lalo na NMAX, marami pong angal yan. You can live without, pero kung napaganda na nila yung technology na to, why not? At hindi nang nagkakos ng problem, goods na goods ang Yamaha Y-Connect. Okay. Okay, yung Y-Connect nga pala, so that everybody knows, is yung ma-connect yung phone mo sa yung motor, no? Sa yung Yamaha, no? So makikita mo yung mga alerts mo, sino tumatawag sa iyo, sino yung kung meron kang message and everything, what not, no? Okay. Meron na siyang bagong safety and convenience features, no? So yung smart key na siya ngayon. Dati kasi disusi lang yung talagang susi. Ngayon po is yung yung naka remote key na po tayo na hindi mo na kailangan susian. Okay. So yan na po ang ating pong smart key system. May LED lights na for improved visibility and styling, no? All LED na ata ito. At syempre, ang engine niya is 125cc. Sa 125cc is liquid-cooled, fuel-injected, single-cylinder engine. At sa 155cc din is liquid-cooled din, fuel-injected, single-cylinder engine din. Na meron ng 155cc naman is 14.8 horsepower. Halos very, actually, parehong-pareho siya na NMAX. Yun ang sabi on paper, okay? Actually, I'm just researching this online, no? Okay. Ngayon, ang color options ng bagong Yamaha Tri-City 125 is may grayish blue, may white, at may gray metallic. At isa lang ang kulay ng Tri-City 155, which is matte beige. Okay. Okay, ang dimensions, ito papakita ko na sa inyo. Okay, sa engine ulit, pag-usapan natin, meron siyang single overhead cam, pareho sila, no? 4-valve na 125cc lang yung isa, yung sa 155cc. Okay? Yun po, at ang fuel capacity niya is 7.2 liters ang fuel tank capacity. Pareho pong model. Okay. Naka V-belt type continuous variable transmission pa rin siya. At syempre, naka disc brake ang ating parehong front and rear. Okay? And ang mga gulong niya is 90 by 80 by 14 inches sa harap, 130 by 70 by 13 inches sa likod. Okay. Ano nga bang masasabi natin sa Tri-City? Pag dumating dito sa Pilipinas, well, bago natin nabangan yan, balikan natin ang Yamaha Tri-City 2014, no? Yung lumabas dito. Actually, I was able to review it before. Bumiyahe kami ng Lucban, Quezon, at very nice talaga sa ang aking review rito. Talagang nag-enjoy ako dahil ibang-iba to pagdating sa banking. Talagang hindi meron kang confidence every time you do the bank. Kahit ilin mo ng todo, hindi ka maglo-low side, okay? Pero hindi ka maglo-low side, pero may chances pa rin na ikaw ay mag-overshoot. Okay? Siyempre, depende yan sa speed mo. But you will not, hindi ka mag-slide talaga on your low side dahil maganda po talaga yung technology niya when turning. Okay? Maganda pa yung turning radius niya. And the only thing I don't like about this when it comes to the riding part, no? Although, again, no? Pagdating sa suspension, very good. Pagdating sa balance while you're riding, very good din. At maganda rin yung engine response. What I don't like lang with the Yamaha Tri-City before, is of course, yung mabigat siya, top-heavy siya, pag nakatigil ka. May kasama nga ako noon, nasa likuran ko na Tri-City rin, narinig ko na lang tumumba dahil mabigat ang manibela na natumba siya sa kaliwa. Okay? So, akala natin pwede siya tumayo, no? By itself, no. You will still feel the heaviness doon sa inyong handlebars. Pero I don't know if the new one is different type of chassis balance, no? I don't know. Pero itong weight nitong unang Tri-City, top heavy siya. Okay. What else don't I like about the 125cc na namaneho ko before ng 2014? Well, syempre yung top end speed. Mabilis ang arangkada niya, matulin siya, pero hindi ka pwede may pagsabayan pagdating sa rektahan. The best I had is 95
95 kilometers per hour, which in turn is mabilis na for scooters, no? Pero again, it's a Yamaha. Usually, Yamahas go beyond that 95. Kasi mabigat siguro siya, 3 kasi gulong, 2 sa harap. Since naman yung bagong darating may 155cc at naka-base siya sa NMAX engine, siguro kaya na mag 120 plus niya o 115. Okay? So, 115 kilometers per hour kung naghahanap kayo ng speeds. Pero if you're looking at a very comfortable ride, very comfortable po ang Yamaha Tri-City. Kahit po yung unang-una pa, very dependable. It's a Yamaha. And the good thing, and what's good pa is that yung kanyang features at saka technology, very dependable kasi hindi siya masyadong ganun ka-techy. No, di tulad ngayon, no, nagkakaproblema ang Yamaha sa mga like yung Y-Connect system nila, may mga angal tayo diyan, no. Pero ito kasi very very good pa yung kanyang technology nito at saka yung features nito very kumbaga basic. At kaya pati pag-maintain is very basic at mas maganda. Okay, ano pa ba ang maganda rito pagka meron ka nitong Yamaha Tri-City 2014 man o kung may dadating man dito at bibilin mo o mag-gray market ka man, is ikaw ay kakaiba sa kalye. In the sea of all those scooters and all those motorcycles, even with all the big bikes around the Metro Manila and the whole country, pag ikaw ay nakatatlong gulong na Yamaha, pagtitingin ng pa rin. At lalong-lalo na pag yung classic yung dala mo, yung Yamaha Tri-City 2014, dahil wow, umaandar pa rin, di ba? Ibig sabihin, it's a testament that Yamaha is a good brand, no? Yun po ang Yamaha Tri-City. Kung may nakita pa po kayo sa market and you have the cash to buy it, I suggest you do. Kasi this is a classic motorcycle that you can use na alam mong hindi, alam nyo na magtatagal habang iyong inaalagaan ng inyong tender, loving care na simple mga change oils lang at syempre yung mga parts na papaltan-paltan lang when it comes to the consumables. And we know that very dependable ang Yamaha Tri-City. And the mere fact na iilan lang ang meron nito sa ating bansa. So kung may nakita tayo sa market, mura pa yan. May nakita ako, wala nga umaabot actually na 80,000 pesos eh. From 130 nung time na yon. Mahal na yon, no? Pero ngayon, 80, bilhin nyo na. Actually, kung may makita nga ako nito, bibilin ko na eh. Pera lang ang wala ako. Anyway, that's the Yamaha Tri-City, no? Balikan natin, ang Yamaha Tri-City is one of the best bikes I ever had the opportunity of reviewing and riding. Kasi talagang this is not just a head turner, this is also a very dependable and very convenient bike to have. At talagang, wow, yung pride of ownership, meron yan. Okay? Yung mga, kung dadating man, calling Yamaha, are you gonna bring here the 2023 model of the Yamaha 125cc and 155cc? Aba, bakit hindi? But I would suggest just bring in the 155cc. Alam mo naman, we are all suckers for 150cc and above scooters here in the Philippines, lalo na kung tatak Yamaha. Okay, yun lang po. Guys, again, I'm Kadyo. Thanks for always watching our videos. And please, guys, keep supporting us hanggang makuha namin ng 100,000 subscribers at makuha na namin ang aming silver play button. And we're doing this video all just for you. Okay? Guys, again, I'm Kadyo. See you next time.